Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. God bless po sa inyong lahat. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay part 2 ng atin pong topic yesterday. Pagpapatuloy po ito sa series ng tinatawag po nating pastoral ministry. Challenges sa mga pastors sa ministeryo ay hindi natin maiiwasan, pero ang kahandaan ng pagiging isang pastor sa ministeryo ay makakatulong para mapagtagumpayan ang mga challenges na ito. Kaya it is very important na laging pinapaalalahanan natin ang ating mga puso kung tayo ay mga pastor o nasa paglilingkod sa ministeryo ng ating Panginoon. So part 2 po tayo, the heart of the pastor. Kahapon po ay atin pong tinalakay ang mga bagay na ito at sinimulan natin ang ilan sa mga katangian ng puso dapat ng isang pastor. At siguro it is important na again ma-remind tayo ng ilang mga talata sa banal na kasulatan. Dito po nagsisimula ang lahat. Ang puso ng isang tagapaglingkod ay nagsisimula lagi sa pagbabago ng Diyos sa pusong ito. Lahat naman po ng tao ay pinanganak na hindi matuwid ang puso. Tama po ba mga kapatid? Sabi po ng Biblia, Roma chapter 3 verse 10. Romans 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala, no one seek the Lord. So on that heart condition na walang matuwid, sinong hahanap sa Diyos? Kung hindi nga hinahanap ng isang makasalanang puso ang Diyos, paano pa niya mapaglilingkuran ito? Wala naman nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. We all fall short of the glory of God. Romans 3:23. So sa kadahilanang yon, kailangan ng isang makapangyarihang pagkilos ng Diyos upang ang tao na nasadlak sa kasalanang ito na nagdulot ng kamatayan ay magkaroon muna ng transformasyon sa kanya. At ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kapag ginawa yun ng Holy Spirit, ang sabi po ng Bible sa aklat ng Ezekiel, ito yung proseso kung saan ang Diyos ay binubuhusan tayo ng malinis na tubig o winiwisikan ng malinis na tubig. Sa pamamagitan nito, nililinis tayo sa ating mga kasalanan at sa lahat ng ating mga kalikuan. Sa ganung paraan, ang sabi ng Diyos, bibigyan din tayo ng bagong puso, ng bagong espiritu. Tatanggalin niya ang lumang puso na kung saan matigas, rebellious, mapagmalaki, at bibigyan niya tayo ng puso na laman. So, ibig sabihin, talagang on our own, we cannot serve the Lord because nobody sought the Lord. No one seek Him. Kaya on that notion, sa Diyos nagmumula at sa puso talaga ng Diyos nagmumula ang tagapaglingkod. Yung matuwid na tagapaglingkod. Well, ang sabi naman po ng banal na kasulatan, marami namang maglilitawan ng mga bulaang guro, mga bulaang pastor, mga lobo na nakabihis ng balahibo ng tupa. Sila po yung tinatawag sa Bible na wolves on sheep's clothing, na magkukunwari ng mga lingkod ng Diyos, pero ang katotohanan, ang purpose ay iligaw ang mga tupa at ipahamak ang mga ito. Kaya dapat maging mapagsuri ang mga mananampalataya. Ngayon po, hindi mo na madistinguish kasi pare-parehas na kinakanta. Yun pong mga tunay at hindi tunay, parehong himno ang kinakanta. Yung mga tunay at hindi tunay, parehong mga Hillsong song o yung mga kanta ng praise and worship ang kinakanta. Hindi mo na madistinguish kung sino ang totoo. The only thing probably that you will that will be a distinguishing mark
ay kapag tiningnan mo ang aral. Kapag sinuri mo kung ano yung mga itinuturo. Ang problema, maraming mga tupa ng Diyos sa panahon ngayon ang hindi concerned sa teaching. They don't care about the doctrinal things. They don't care about theology. Kaya nga nakakapamayagpag yung mga katulad ni Ed Lapis na saliwang-saliwa na po sa Biblia ang itinuturo, napakadami pa ring followers. Kaya nakakapamayagpag ang katulad ni Kibuloy, ni Eli Soriano, ng Iglesia ni Cristo. Mga considered cult po ang mga yan. Kung ikaw ay lumaki sa pananampalatayang Kristiyano na sa Pilipinas ay tinatawag nating mga mainline evangelical group, alam mo na simula pagkabata itinuturo na Iglesia ni Cristo, kulto yan. Yang Sabadista, Seventh-day Adventist, kulto yan. Yan pong mga Jehovah's Witnesses, kulto yan. Yung mga paglitawan ng mga Oneness, Pentecostal, kulto yan. Pero ngayon, hindi mo na ma-determine. Nakakita po ako ng isang Oneness Pentecostal pastor, kaparehong-pareho din nung mga kung mag-preach, kapares din nung mga Trinitarian Pentecostal. Wala nang determining factor. The only difference kapag nag-dig deeper ka sa malalim na teaching, doon mo lang madidistinguish, oneness pala tong mga to, hindi pala to naniniwala sa Trinity. Ito palang mga to, hindi naniniwala na Diyos si Christ, katulad ng Iglesia ni Cristo. Ito palang mga ganito ay hindi, katulad nung mga nasa mainline denomination. But in order to do that, you need to dig deeper. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya na isang beses, isang buwan ka lang magsimba, o kaya naman pag birthday mo lang, wala. You will be part of a denomination or a church. At magiging miyembro ka nito dahil lilista ang pangalan mo at pipirma ka ng membership nang hindi mo naman naiintindihan kung ano ang itinuturo at pinaniniwalaan ng simbahang ito. Ikaw kapatid na nanonood sa akin ngayon, napadaan ka. Anong dahilan bakit ka tumigil at nanonood ngayon? Anong reason bakit ka naintrigang makinig sa tinig ng pag-asa? Dahil lang ba sa mga nakita mo na medyo na intrigue ka? O anong purpose? Anong reason? Be honest. Dahil ba ikaw ay natututo? Dahil lumalalim ang pagkaunawa mo? Or ngayon ka lang napadaan dito? Ngayon mo lang nakita ito? Katulad din ng simbahang dinadaluhan mo. Maaaring ngayon ay naintriga ka lang on how the speaker like me are speaking and preaching. Pero importante ay alamin mo. Ano ang malalim na turo nito? Sino ang pastor nito? At ano ang kanyang pinaniniwalaan? Kasi pwedeng lumipas ang mahabang panahon, maraming pagkakataon na ikaw ay nagbabad sa simbahang kinalalagyan mo, and yet, hindi mo naman naiintindihan kung ano ang teaching at pinaniniwalaan nito. Meron po isang kapatid na nag-message sa akin at ang sabi niya, for 11 years, nandun siya sa church na yon. Nakadevelop siya ng maraming relationship doon sa church na yon. Naging mga inaanak, naging ninong yung iba doon, at nakakonekta siya ng malalim na relationship sa church na yon. Later, she found out na yung pastor pala na ito nagtuturo ng kakaiba. Na yung palang mga natutunan niya doon sa church na yon ay totally different from the biblical teaching of the scripture. Ngayon po, sabi niya, Pastor, hirap na ako kasi yung mga bagay na naririnig ko dun kay pastor na dati ko pong sinisimbahan ay totally contradicting sa mga itinuturo ng tinig ng pag-asa. Hindi ko naman po masabi, hindi lumayas ka na dyan at humanap ka nung magtuturo ng katotohanan. As much as possible, I don't want to encourage you to get out of your congregation. Pero tandaan po ninyo, katulad ng pagpili natin ng mga suking tindahan, ng dentista, ng doktor na pupuntahan, at ng mga bagay na pinagpapasyahan natin na makabubuti para sa atin,
tandaan ninyo, higit na mas mabuti at mas mahusay tayo dapat sa pagpili sa may kinalaman sa ating buhay espiritual kesa sa mga simpleng pagbili lang ng mga bagay na material. I hope nakuha niyo po ang pinupunto ko. Napaka-mitikuloso natin sa maraming mga bagay, pero hindi tayo mitikuloso sa pastor na pakikinggan. Kapag medyo magaling magsalita, mahusay, ang tono, okay na sa atin yan. Hindi natin sinusuri kung ano ang kanyang teaching. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, that someday people will choose for themselves preachers na na makakakiliti sa kanilang makating pandinig. Yung mga itching ears, hahanap sila ng mga kikiliti pa dito. Kaya ang hanap ng mga tao ngayon yung mga nakakatawa, komedyante, comic artist. Di ba yun ang hinahanap? At ayaw nila ng mga preacher who directly preach the word of God on the pulpit. So much for the introduction. Balikan natin saglit ang ating pag-aaral yesterday. There are several wrong motives that could be in the heart of a pastor. At ano-ano yun? No? Inisa-isa po natin yan, yung mga maling motibo na yan na ginagawa ng mga pastor sa paglilingkod. Sabi, a person could be motivated by first personal ambition. Aminin man natin o hindi, lahat ng mga ginagawa natin sa buhay ay rooted from the ambition of the heart. Kaya mahalaga rin po na magsuri ang isang pastor bago siya pumasok sa ministeryo ng pagpapastor. Ito po ba'y career lang o ito ay tunay na misyon ng Diyos? Natalakay ko na po yan the other day the difference between a career and a mission. At alam po natin na ang pagpapastor ay isang misyon. It is a calling. Hindi ito career dahil wala ka ng choice. Hindi po magpapastor dahil wala ka ng ibang mapuntahan. Hindi ka papasok sa theology kasi hindi ka nabigyan ng opportunity mag-engineer. Kaya ka papasok sa seminaryo kasi tinawag ka para magpastor. Hindi dahil wala ka ng ibang option. Ito yung sobrang lungkot na senaryo, especially from those who are in the province. Alam niyo po sa Pilipinas, yung mga nasa probinsya, matatalino naman, may mga scholastical record naman nung high school, pero dahil sa hirap ng buhay, wala nang opportunity makapasok sa eskwelahan para ipursu ang kanilang pag-aaral. Nakarinig na merong seminaring libre, nakarinig na merong inyo-offer ang simbahan na sariling seminaryo na pupunta ka lang, mag-aaral ka lang, pwede ka nang maging isang pastor. Kaya po nagdadagsaan yung laman ng seminaryo ngayon dahil sa ganon. Sino nga ayaw sa libreng pag-aaral na pwede palang maging daanan para sa pagpupursu ng dreams? Gaano karami po ang pinaaral sa mga seminary pagkatapos di naman tumuloy sa pagpapastor, kundi ang ginawang stepping stone lang para ipurso ang karir para maging educator. Ipurso ang karir na maging teacher. So ano nangyari ngayon? Mga teacher pero dumaan sa seminary, dinaanan ng seminary yung libre para makapasok sa pagiging guro. Ngayon full-time teacher, part-time pastor. Di po ba mga kapatid? Doon pa lang kita ninyo kasi maraming tao motivated not by the desire to do the work of God, but to pursue personal gain and ambition. At makikita po natin ito mga kapatid, saan? Yung desire to be in the limelight. Natalakay ko na yan kahapon, no? Marami po personalidad ng tao iba't iba po yung personality. Merong melancholic, merong sanguine, meron pong phlegmatic, at meron din naman pong choleric. Yung pong mga yon ay tinatawag na personality types. Iba't iba. Dati akala natin ang personality dalawa lang yung outgoing at
saka yung mga introvert na tinatawag. Yung extrovert at introvert. Yung outgoing at saka yung homebody. Pero na-discover po na apat ito. Mga personality ng tao na magkakaiba. Mostly, yung mga taong komedyante na ang gusto yung magpasikat lagi na nasa gitna ng okasyon, mga tao yon na nakabilang doon sa tinatawag na sanguine personality. Sila yung mga artistahin, hindi nahihiya. Mostly sila yung mga vlogger na ang gagaling, no? Talagang hindi marunong mahiya. Gagawin ng lahat para sa pagsikat. At alam niyo po ba, kapag ang personality ng pastor ay nakasentro dun sa sanguine personality, ang gusto niya laging nasa limelight. Yun po yun. Yung pastor na patawa ng patawa. Pasensya na kayo, ako kahit magpatawa, hindi nakakatawa. Kasi yung mga magagaling na komedyante hindi tumatawa sa sarili niyan joke. Ako po, hindi pa nagsisimulang mag-joke, natatawa na. Kaya hindi po ako mahusay magpatawa. I am not in that circle of what we call sanguine personality. Doon may pagka-sanguine din ako. Gusto ko rin pong bida minsan sa kwentuhan, sa usapan. Pero hindi yun yung dominant personality ko. Kaya makikita nyo po mga kapatid, nag-go-govern ng personality ng pastor how he project himself. Kaya kung titingnan nyo mga kapatid, maraming mga pastor na apektado yung kanilang paglilingkod ng personality na meron sila. I don't have more time to discuss this, pero may ibang topic na po akong diniscuss sa TNP in regards dyan sa mga personality type. So, ito po yung ilan sa motivation ng pastor para sa kanyang personal ambition. Yung to be in the limelight. Number 2, to build a name for oneself. Yan ang nakakatakot. Yung bang tipong naisip niya, naku, kaya ko pala namang mag-lead ng Bible study eh. Magsisimula ako ng Bible study group, no? Kaming mag-asawa, at palalaguin namin ito. At nagtatagumpay ang marami dyan, especially sa abroad. Nakakita po ako dito nga ako sa Winnipeg eh. Meron yung pastor, siya ang pastor, yung asawa niya ang treasurer. Si pastor ang pumipirma ng cheque para sa church. Opo, kasi sila ang nagsimula eh. At dahil sila ang nagsimula, sila ang kumokontrol ng lahat. At kapag lumaki na ang ministry and they have control over money, madaling yumaman at kumita ang pastor. So hindi lang po siya nasa limelight, nakakabuild pa siya ng pangalan para sa kanyang sarili. Diyan naman po nagsimula yung mga simbahan na pinangungunahan ng isang tao. Joel Austin Ministry, Joyce Myers Ministry, Benny Hinn Ministry, Creflo Dollar Ministry, Eddie Villanueva Ministry, no? Kiboloy Ministry, at sino pa? Yung mga nagsosolong yan, dyan po yan nagsimula. They build a name for themselves. Tama? Ed Lapis Ministry, lahat po yan dyan nagsisimula. Kaya pag pinangungunahan po ng isang powerful individual na nakabuild ng pangalan para sa kanyang sarili at naka-attach yung simbahan sa kanya, motivated ito ng personal ambition. Ganon din naman ang Iglesia ni Cristo. Sino ba founder niyan? Felix Manalo. So kahit na po walang kinalaman yung susunod na lahi, yung pa rin ang ipinapalit na tagapanguna. Ilang Manalo na po yung mga naging leader niyan. No, si Eli Soriano, hindi naman niya ipagkakatiwala yung ministry niya sa iba. Kanino niya ipinagkatiwala? Kay Daniel Rason na kanyang pamangkin. Kaya nga nagalit yung si Willie Santiago kasi yun ang tagabasa. Yun ang akala na papalit sa kanya kasi mahusay yung Willie Santiago. Pero hindi sa kanya binigay ni Eli Soriano. Kasi pangalang pinoproteksyonan yung kailangang ingatan. Kaya si Eli Soriano na mahusay sa exposition ng Bible, no, na mahilig ding magbali-baliktad ng mga talata ng Biblia, wala namang nalalaman si Daniel Rason doon. Dahil si Daniel Rason, wala namang alam kundi magkakanta. Kaya ngayon, yung dating daan, wala nang ginawa kundi magkantahan na lang. No, napapansin nyo po ba yun? Nakikita nyo naman sa social media. So, ganun po nangyayari. Kaya makikita nyo yung motivation ng ministry kung ano ito. Mag-obserba ho kayo. Tingnan po ninyo.
makikita nyo po yung mga maling motibo sa puso ng tagapanguna. Pangatlo, to be great in man's eyes. Ganyan yan eh. Pangapat, to seek glory for themselves, to be honored by men, to please or to impress men, and last, to have a follower or to have a following. Yan yung 7 na motivation ng isang pastor para maabot yung kanyang ambisyon. At natalakay po natin yan kahapon. Ngayon, ang atin pong tatalakayin at pag-aaralan ay yung mga pastor na ginagamit talaga ng Diyos. How can we distinguish them? No, ito po 'yon, no? So the pastor God uses. Yan ang topic natin ngayon, part 2 ng pastoral ministry, the heart of the pastor. So, let us look at the pastor that God uses. Number 1, the pastor that God uses has a great purpose in life. So, hindi greed, hindi pride, hindi men-pleasing, hindi to have followers ang motivation. Kung hindi ito ay yung purpose ng kanyang buhay. Si Pablo, ano ba ang kanyang layunin? Ating suriin. Filipos chapter 3, 7-14. Ang sabi ni Pablo ganito, "But what things were gained to me, this I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things loss for the excellence of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in Him, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead." Yan po yung layunin ni Pablo. Bakit pala talagang hanggang sa punto ng kamatayan ay susunod siya kay Kristo? Ano daw pakinabang? No? Yung bang pagdating ng araw, maabot niya yung resurrection from the dead. Yung glorification. Ang ultimate goal ni Apostle Paul for serving Christ, that he may know Jesus. Ano po? For the excellence of knowing Christ. Kapatid, mahal na lingkod ng Diyos, kapatid na pastor, anong motivation natin? Anong purpose natin sa ministry? Si Pablo, ang sabi niya, for the excellence of knowing Christ Jesus. Now, ikaw kapatid, do you know your God-given purpose? In order to know our God-given purpose, you must answer several questions. Una, what are your burdens? Madali naman yan eh. Madaling tuklasin. Madaling tuklasin kung anong layunin ng ating buhay. Sa pagsagot sa tanong na ito, ano yung burden natin sa ating puso? Ano ba yung burdens? Ito yung nagpapagising sa iyo sa umaga at hindi nagpapatulog sa iyo sa gabi. Ganon kasimple para tuklasin yan. Ano yung mga bagay na nagpapabagabag sa iyo kaya ka hindi makatulog, at ano yung nagpapabangon sa iyo ng maaga para ikaw ay gumising? That is your burdens. Connected yan sa layunin mo. Amen? Kasi nandyan yung pagbibigay mo ng panahon. Yan yung pagbibigay mo ng allotment ng gagastahin mong budget. Nandyan yung layunin mong paghahandaan mo ang bagay na ito kasi burden mo to eh. Hindi po ba? Kaya kung ang burden mo ay ang iyong mga anak mo ang dahilan kaya ka hindi mapagkatulog. At mga anak mo rin ang dahilan kung bakit ka gigising sa umaga para maghanda sa pangangailangan ng iyong mga anak. Kasi burden mo sila. And if your burden is the ministry, the pastoral ministry, ito rin ang magiging focus at magiging attention mo. At alam ng Panginoon at alam ng Diyos na mahirap maglingkod ng sabay sa Panginoong Diyos
at sa ating salapi. Undivided attention, undivided focus. Hindi po uubra yan sa paglilingkod. Kaya dapat determined agad. Wala ikang mag-aararo, sabi ng Panginoon wala namang mag-aararo na nakahawak sa araro at palingon-lingon. You cannot serve both God and mammon. If you want to follow me, ano sabi ni Christ? Deny yourself, carry your cross, and follow me. Now, in order to determine your God-given purpose, and if you have really a purpose for the ministry, answer that question. What are your burdens? Ngayon, yung burdens na ito, dahil ito yung magbibigay sa'yo ng desire to wake up early and to sleep late, tutumbasan ito ng Diyos ng spiritual gift para magawa mo. Tama? May nakakausap ako ng mga kapatid, sabi niya, Pastor, pakiramdam ko, tinatawag ako ng Diyos sa ministeryo. Kasi nagkakaroon ako ng burden. Nakikita ko yung pangangailangan. Nakikita ko yung needs around me. Paano ko ito matutugunan? Alam niyo po, kung totoong ikaw ang tinatawag ng Diyos para sa ministeryo, natutugunan mo, tutumbasan ng Diyos yung burden na yan ng spiritual gift para magawa mo ito. Look at Moses. Look at Gideon. Look at those people whom God called to a special task. Binigyan din sila ng Diyos ng gifts para magawa yung task. Nakuha niyo po mga kapatid. Sabi nga ni Moses hindi ako magaling magsalita. Binigyan siya ng katuwang para magsalita. Paano nila ako paniniwalaan na ikaw ang nagsugo sa akin? Ang sabi ng Diyos kay Moses, ano ba yan? Nasa kamay mo. Binigyan siya ng tungkod. O sige, ihagis mo yung tungkod na yan. So yung tungkod na yon nagrepresent ng kapangyarihan ng Diyos kay Moses. That became the gift that God gave him for God to be known in the life of Moses. So makikita niyo po mga kapatid, ito pong mga bagay na ito ay ipoprovide ng Diyos. Hindi lang yan, ano yung mga God-given talent, natural talent. Hindi pwedeng wala ka yan kasi yung mga natural talent na yan, though hindi yan spiritual gift, inaalaw ng Diyos yan para maging platform of influence yan Yung pagkanta, di ba? Minsan, mayroong mga binigyan talaga ng talento dyan So you will know your God-given purpose by answering those questions. What are your burdens? What are your spiritual gifts? What are your talents? What are your desires and passions? And what do others affirm about you? Sinasabi na nung mga nakapaligid sa'yo, may kahusayan ka sa pangangaral, meron kang kahusayan sa exposition of the Word of God. Sinasabi, may confirmation. At alam niyo po mga kapatid, ang confirmation lalong-lalo na manggagaling sa mga taong malapit sa iyo. Yung mga taong nagmamahal sa iyo. Kasi yung mga taong nagmamahal sa iyo, hindi ka ipapahamak niyan. At sila ang magsasabi na ikaw ay pwedeng magpastor. Na ikaw ay tinawag sa pagpapastor. They will affirm your God-given purpose. Tama? Pag ikaw ay walang kalatoy-latoy, walang knowledge, at walang kapag-apag-asa, at sinabi ng misis mo, sige tuloy mo lang yan, ipinahama ka ng misis mo. Mga minamahal na mga kapatid, yung nagmo-motivate sa'yo para gawin ang isang ministeryo, dalawang bagay lang naman yan Either galit sa'yo kaya ka itinulak, o ikaw ay ini-encourage dahil nakikita talaga ang kahusayan mo para sa ministeryo. Makinig ka, tingnan mo kung sino nagsasabi ng totoo. Ano po? Alam niyo po, nung araw, nung kami ay nandun pa sa simbahan na aming kinabibilangan, ang madalas kaaway ng pastor,
sa simbahan, sino? Yung kanyang katulong ng pastor. Totoo yun. Bakit? Kasi yung katulong ng pastor, hindi yan umaalis sa local church. Local homegrown yan eh. Doon yan mismo sa lokal. Ngayon itong pastor, palipat-lipat yan, papalit-palit yan. Every 3 years may dadating na pastor, at ito namang katulong ng pastor, ang trabaho nito dapat tulungan yung pastor. Pero most of the time, ito pong katulong ng pastor ang numero 1 tagasira doon sa pastor. Common yan. Alam niyo yan. Ngayon, bakit ginagawa yun ng katulong ng pastor? Dahil pag hindi niya kasundo, ang gusto niya mangyari, mag-fail yung pastor para mapalitan ng bagong pastor. Or, gusto nung katulong ng pastor na ma-promote siya ang maging pastor. Ganun yun eh. Kaya ang ginagawa nitong pastor para makabawi, pagdating niya rin sa simbahan, nadatnan niya yung katulong ng pastor, kunwari sasabihin niya, may potential ka eh, magpastor ka, paoordinahan kita bilang pastor. Itutulak niya yan para maging pastor, para lumayas na dun sa simbahan at maidestino na rin bilang pastor. Strategy yun ng mga pastor. Kaya ikaw, katulong ng pastor, pag ini-encourage ka ng pastor mo na ikaw ay magpastor, 2 bagay lang yan. Nakita niya na may potential ka, ina-affirm, or itinataboy ka dun sa simbahan para ikaw ay wag na niyang makasama bilang katulong ng pastor dahil pasakit ka sa kanyang ulo. Kaya sino po ang magsasabi sa iyo ng totoo? Walang iba kundi yung mahal mo sa buhay at malalapit mong mga kamag-anak. Kung yung anak mo hindi mo makumbinse na ikaw ay pwedeng magpastor, wag ka nang pumasok dahil mismong mga anak mo, asawa mo, hindi kumbinsido. They are the first to affirm your talent, your spiritual gift, your desires and passions for the ministry. And letter H, what are your dreams and vision? O letter F, ano yung mga dreams and visions mo sa buhay? Align yan sa God-given purpose. And the last, what opportunities are in front of you? What opportunities are in front of you? Lagi yang naka-align sa God-given purpose ng buhay mo. Amen? So yan po yung una. The leader God uses has a great purpose in life. At tandaan mo mga kapatid, kapag hindi mo alam ang layunin ng iyong buhay, patatakbuhin ka ng layunin ng iba. Kaya yung pastor na hindi tiyak kung anong gagawin niya, pagdating niya sa simbahan, pangungunahan siya ng mga tao ng simbahan, gagawin lang siyang puppet na may tali, kung saan siya ipaling, iyon ang kanyang gagawin. And we heard many pastors na ganon. 2 lang naman daw yung pastor eh. Isang mapang-abuso at isang inaabuso. Tama? Isang nangunguna at isang pinapangunahan. Isang naglilid at isang inililid ng council ng simbahan. Kaya either way, delikado yun. Either way, mapapahamak ang simbahan doon. Kapag may isang pastor na authoritative, dictatorial, na gusto siya lahat ang masusunod, ganito, ganyan, pag mali ang kondisyon ng puso ng pastor na yon, ipapahamak no ng simbahan. O yung tipo naman na pagod na siya naglilid, bahala ho kayo. Kung ano na lang ang gusto nyo, yun ang gagawin ko. Siya naman ang pinangungunahan ng mga taong makapangyarihan sa loob ng simbahan. Now, pastor, kumusta ka? Ikaw ba ang naglilid? O ikaw ang inililid? Saan ka doon? Sa mahabang panahon na po ng paglilingkod ng buhay ng inyong lingkod bilang pastor, napakadami ko na pong namit na kamanggagawa. Napakarami ko na pong namit na pastor. Kaya ako po yung nagsasalita na sa mga naranasan, nakita na napakarami po talaga na nasa ministeryo,
hindi talaga tinawag na magpastor. It's either na itulak lang, na puwersa lang, or wala na lang ibang option. And they chose the pastoral ministry as their career. Pero again, the pastor that God uses has a great purpose in life. Second, the pastor God uses has by God's grace removed any hindrance from his life. Bago tayo magamit ng Diyos sa ministeryo, katulad nung mga tinatawag na vessels in the great house, lilinisin muna ang isang bagay bago mo magamit sa anumang handaan. Di ba sa bahay may mga utensils eh? Some for honor and some for dishonor. Merong mga utensils na ginagamit for special occasions. Di ba? Alam niyo yung mga Chinaware, mga babasagin. Ginagamit po yan kapag may mga special occasion. Pero pag yung mga common occasion, yung mga plastic lang ginagamit. O kaya paper plate. Hindi po ba? Pag medyo tinatamad-tamad na kayong maghugas talagang hindi na inilalabas yon. Mga nakatago na lang sa cabinet yung mga Chinaware na yun eh. At mga usually pang araw-araw na ginagamit, yung mga cup noodles na yung tawag doon? Pinaggamitan ng cup noodles, o kaya yung mga baso ng Nescafe na dating pinaglalagyan ng kape. Yun ang mga ginagamit pang araw-araw para kung mabasag, madaling palitan kasi mumurahin lang. Pero alam niyo po mga kapatid, whether iyan ay Chinaware or utensils for everyday use, ang importante dyan, malinis yan. Pareho naman ang kain mga kapatid sa babasaging plato at saka sa paper plate eh. Ang determining factor doon yung gana mo kumain eh. Amen po ba mga kapatid? Pareho lang yon. Pero ang importante, sa kakainan, dapat malinis yon. Sa ministeryo, ganun din. Ano po? Ang determining factor doon, yung pastor, ang kondisyon ng puso ay malinis. Sabi nga sa inyo kayang i-compensate. Take note, kayang i-compensate ng isang pastor na malinis ang puso kahit hindi kahusayan. Kahit hindi ganun kagaling sa preaching, hindi ganun ka powerful sa pagdi-deliver ng mensahe, kayang i-compensate ng malinis na puso ng pastor na yon ang ministeryo. Kesa naman sa ubod ng husay, ubod ng eloquent, ubod ng daming alam sa theology, sablay naman ang puso. Hindi malinis ang motibo. Hindi malinis ang intensyon. Kaya kapag ang Diyos ang tumawag, una niyang ginagawa, nililinis niya ang puso. Ang pastor, tinatanggal ang lahat ng mga hindrance na ito sa kanyang paglilingkod. Ano sabi ng Hebrews chapter 12, 1 and 2? Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Mga minamahal na mga kapatid, character and integrity are indispensable. Character can be defined as self-leadership. Ganon kahalaga yan. Kaya ang failure ng isang ministry, ang failure ng pastor, ay kapag tainted na ang kanyang integridad. Napakahirap na pong sundin. Napakahirap na pong sumunod. Napakahirap ng makinig. Napakahirap ng makipag-aral sa isang pastor na nasira ang integridad.
Yung kanyang karakter ay nawasak bunga ng mga maling motibo ng paglilingkod. Kaya ang pastor, ang una niyang pinangungunahan, sino? Dapat ang kanyang sarili. Dapat ang pastor may disiplina. Paano ka mangangaral tungkol sa pagkakaloob? Hindi ka naman nagkakaloob. Paano ka mangangaral ng pag-iikapu? Hindi ka nga nagtatights, pastor eh. Ikaw ang pangunahing example pero hindi ka nagbibigay. Ikaw, pastor, ang unang-unang dapat na nangunguna, at bago ka makapanguna sa iba, una mo dapat pinapangunahan ay ang iyong sarili. Once you lead yourself well, others may want to follow. Can we say amen to that? Kapag ang pastor napangunahan yung kanyang sarili, kaya niya na manguna sa iba. It is the foundation on which the leader's life is built. Character. It all begins with character because leadership operates on the basis of trust. If people don't trust you, they won't follow you. Tandaan po ninyo yan. Kapag hindi ka pinagtitiwalaan ng tao, hindi kanila susundin. Kapag hindi sila nagtitiwala sa iyo, hindi nila ipagkakatiwala ang kanilang offering sa iyo. Leadership operates on trust. Character and integrity are indispensable. Now, here is what character does to a leader. 1. Character communicates credibility. Tama? Mahalaga yan, mga kapatid. Kaya yung karakter ng pastor, ito yung nagbibuild ng kredibilidad. Sasabihin mo, dapat po tayo laging on time. Ikaw ang numero 1 late. Dapat po tayo huwag liliban sa ating mga pag-aaral. Ikaw yung kung saan-saan, bakasyon ng bakasyon. Wala ka ng bakasyon, nagbabakasyon ka pa. No? Alam niyo po, mga kapatid, isa po sa dapat ginagawa ng isang lingkod ng Diyos, yung lagi sa mga gawain ng pananambahan, ikaw ay nandun. Alam niyo po, hindi dahil sa kailangan ka, pero yung iyong personalidad sa gitna ng pananambahan, nagbibigay yon ng excitement sa buhay ng mga kapatiran dahil ikaw ang kanilang tagapanguna. Hindi ko po sinasabi na dapat kayo yung sentro ng gawain. Hindi, ang Panginoon yun. Laging ang Panginoon yun. Pero yung iyo pong presence bilang leader ng simbahan, dapat halimbawa ka. Pero ikaw yung laging absent, ikaw yung laging late. Naku, yung karakter na yon, it communicates what? Credibility. Yun po ang katotohanan. Po. Character harness respect. Pag wala kang kredibilidad, wala ring respetong tatanggapin. And yung character na yan creates consistency. Alam niyo po, mga kapatid, ang daming mga pastor na ang sisipag kapag malapit ng magpalitan ng destino. Ayan, again, doon sa dati namin simbahan, Mayo ang palitan ng destino June actually. Yung mga pastor ang sisipag pagdating ng Mayo. Daming Bible study, ang daming visitation, sipag-sipagan kasi baka i-request ng council na palitan. Pero that is lack of consistency. Dapat consistent ka. Hindi yung sipag-sipagan lang pag linggo. Ano ginagawa mo from Monday to Saturday?
Again, lagi kong sinasabi rito, kapag yung pastor mo sinasabi na ang paggawa ng sermon is time-consuming at kulang ang 1 linggo para mag-prepare siya, okay pong tanggapin yun pag bago ka palang pastor. Pero kung 40 years ka ng pastor, yun pa rin ang alibay mo, kapatid, inconsistent ka na. Nakuha niyo po mga kapatid? Tama, hindi naman madali magawa ng sermon eh. Lalo na kung baguhan ka pa lang sa ministeryo. Lalo na kung hindi mo pa masyadong kabisado, nababasa. Hindi ko po sinasabing kabisado ko ang Bible. Pero alam ko kung saan hahanapin kasi nabasa ko na yon. Alam ko po kung saan sinabi yung mga yon kasi nakita ko na yon at one point in my ministry. Pero kung ubod mo na ng tagal, hanggang ngayon ganun pa rin yung katwiran mo. Ang hirap gumawa ng sermon. Sabado na, hindi pa gawa sermon mo. Mga kapatid, inconsistent ka. And character, letter D, build or earns trust. That what character does for a leader. If you have a good character, a strong character, may kredibilidad ka, may respeto ang mga miyembro sa'yo, consistent ka, and they can trust you. You can earn their trust. Amen? Now, to build a strong character, leader must choose one, to develop personal discipline. Para ka makadevelop ng karakter, dapat may disiplina. You need to develop personal security and identity. Pastor, secured ka ba or insecure ka? Pag meron bang nade-develop na leader doon sa congregation mo, merong mga Bible study leader na nakakapag-lead ng Bible study, nakaka-develop ng small group, nakakapag-preach, nai-insecure ka ba? You need to develop that personal identity. And letter C, you need to develop personal convictions, values, and ethics. That can build character. Amen po ba mga kapatid? Yan. So yan po yun, no? The pastor God uses, by God's grace, removed any hindrances from his life. Yun yung pangalawa. Now let us go to the number 3. The pastor God uses has placed himself absolutely at God's disposal. Kaya maging ang Panginoong Hesukristo ano ang sabi niya? Walang sinuman na mag-aararo ng palingon-lingon. Those who would like to follow me must deny themselves, carry their cross, and follow me. At ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Etong kahingian, mga kapatid. We need to place ourselves absolutely at God's disposal. Katulad ng handog sa templo, hindi mo na to pwedeng bawiin. Ito ay for the consumption of God. Mga minamahal na mga kapatid, to lead others, we must develop 3 attitudes of total surrender to God. Bilang pastor, ito dapat ang isuko natin sa Diyos. Una, we must have nothing to prove. Anong ibig sabihin? Don't try to project your self-worth. Wala kang dapat patunayan. Alam ng Diyos ang lahat.
Kilala ka ng Diyos from head to toe. Alam ng Diyos ang kahinaan mo, alam ng Diyos ang kalakasan mo, wala kang maikukubli sa Kanya. Kaya hindi mo dapat i-project ang iyong sarili sa Diyos na meron kang ipagmamalaki. Amen? Kaya nga, maging si Isaiah, nung tinawag siya ng Diyos, sabi niya, I have unclean lips. I have nothing to prove. Pero ano sabi ng Diyos? It doesn't matter, Moses. Sabi ni Moses, I don't know how to speak. Ang sabi ng Diyos, sino ba may gawa ng labi? Sino ba may gawa ng bibig? Hindi mo kailangan patunayan sa akin yan. Ang importante, tinatawag kita at ikaw yon. So we don't project our self-worth. Hindi natin ipinapangalandakan yan. Hindi natin ipinagyayabang kung saan tayo nakagraduate, anong tinapos natin. Ano yung mga curriculum, laman ng curriculum vitae. It doesn't matter. Kilala ka ng Diyos. Tayo, ang galing nating i-project ang ating mga sarili. Pero mga kapatid, to lead others, we must develop that attitude of total surrender. Lord, alam mo kahinaan ko, alam mo yung mga kakulangan ko, sa'yo ko ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. I will prove you nothing. I will prove myself nothing. Letter B. We must have nothing to lose. We don't strive for image or popularity. Ito yung tinatawag na tayana ang lahat. Kaya nga ang pagsunod sa Panginoon, denying oneself. Wala na tayong dapat na mawala pa. Bahala na ang Panginoon dyan. You don't strive for image or popularity. Kung gusto ng Diyos yun, gusto ng Diyos yun. Kung gusto ng Diyos na ilagay ka sa isang platform of influence, ilalagay ka ng Diyos doon. Pero hindi yun ang goal mo. Hindi yung popularity ang goal mo. Hindi yung makilala ang goal mo. Kundi si Jesus ang makilala sa buhay mo. Mga minamahal na mga kapatid, dalawa YouTube channel ko Yung Tinig ng Pag-asa at yung Ruel Camia TV. Yung Ruel Camia TV, kumikita yon. Maniwala man kayo o hindi, 1,000 po ang kinikita ng YouTube. Yun pong isang kimchi. Yung akin pong video na kimchi hanggang ngayon, binibigyan po ako noon ng sweldo na minsan $100 to $200 quarterly. Dahil lang sa isang video na yon. Wala po akong ginagawa doon. That was posted, uploaded 4 years ago na yata yung video na yon. Pero hanggang ngayon kumikita pa. Kasi every time na may maghahanap ng kimchi, how to make kimchi, yung video ko ang ibinibigay ng YouTube. At yun po yung pinapanood ng mga tao, nagbe-benefit po ako doon. Nag-gain po ng revenue yon. Pero itong Tinig ng Pag-asa, wala po itong pakinabang. Alam niyo po ba na, ano tawag doon? Nag-message na sa akin ng YouTube. Pwede na pong i-monetize ang Tinig ng Pag-asa. Pero bakit ko po hindi ina-accept yung YPP, yung YouTube Partnership Program? Do hindi pa siya pwedeng bigyan ng komersyal kasi wala pa siyang 1,000 subscribers. Pero pwede na siyang mag-earn sa ibang paraan. There's a lot of ways to earn on YouTube, mga kapatid. Hindi lang yung komersyal. Hindi ko po tinatanggap kasi I don't want this Tinig ng Pag-asa to be monetized. Kasi pag na-monetize ito, naku, ang dami ng bawal. Ang dami na po. Sa YouTube, napakadaming bawal. Iyak lang ng bata, bawal yon. Music lang na hindi authorized, copyrighted yon. Pwede nilang tanggalin anytime. Ayoko pong matanggal to. Dahil lang sa pera, mawawala. Ito yung means para ang salita ng Diyos ay maipangaral ko. We must have nothing to lose. Pero marami po kasi ngayon talagang ang paglilingkod lagi na lang nakatingin
doon sa kikitain, ano pakinabang, ano ang atin dyan. We must not strive for image or popularity. And last, letter C, we must have nothing to hide. Bilang pastor, andun dapat yung transparency. We don't play games. Hindi yung ganito image mo pag Sunday, pero pag Monday to Saturday, iba image mo. Yung bang nakikita na maluho ka, nakikita sa lifestyle mo, ang hindi pagiging example bilang pastor. Alam niyo po mga kapatid, dapat epitome nga tayo ng sacrifices. Example po tayo ng pagtitiis. At dapat nakikita yon sa ating mga buhay bilang mga lingkod ng Diyos. So, the pastor God uses has placed himself absolutely at God's disposal. Lord, kung anong gusto mo, wala naman akong kailangang patunayan, wala na akong kailangang ipaglaban, wala naman akong dapat itago, sinusuko ko ang aking buhay bilang haing buhay. Sila yung mga ginagamit ng Diyos na epektibo sa ministeryo. Amen? Pangapat, the pastor God uses, ito mahalaga ito, has learned how to prevail in prayer. At the end of the day, mga kapatid, wala naman pong aasahan talaga ang pastor kung hindi ang Diyos. Ang paniniwala na maging ang mga taong ginagamit para pagpalain tayo ng material na bagay, kinilos din yun ng kamay ng Diyos. Amen? Ngayon, kung ikaw ang kikilos para ikay pagpalain, kapalmuksang tawag doon. Pero kung hahayaan mo lang ang Diyos, mas makapangyarihan ang Diyos na magpakilos ng kamay ng tao kahit na nga hindi mananampalataya para pagpalain ka. Do you remember the life of Joseph? Sino ba nagpala kay Joseph? Paganong paraon. Paganong jailer. Paganong Potipar. Di po ba? Sino ba mga nagpala kay Joseph? Pero sila'y kinilos ng Diyos. Pinagpala ang buhay ni Jose sa pamamagitan ng pagkilos ng kamay ng mga taong makasalanan. Dahil ang nagpakilos nun ay ang Panginoon. Ngayon, kung ikay gagawa at ikaw ang kikilos at magsusumamo, magtatumbling, mangangamuhan, hihimasin at tawag doon? Kakamutin ang likod ng iba para ikay paboran, manipulation ang tawag doon. Maraming gumagawa noon. Maraming pastor na wala nang pinapanginoon kundi yung mga may-ari ng simbahan. And when I said those words, alam ninyo na bawat simbahan, bawat local churches sa Pilipinas merong mga may-ari. Yung mga natatanging apelyido. Mga apelyidong sila ang founder, sila ang nagsimula, sila ang kumokontrol ng lahat, sila ang kumokontrol kay pastor. Kaya ang pinakamadaling gawin ni pastor, kesa mag-prevail in prayer sa Diyos, manikluhod na lang lagi sa mga may-ari ng simbahang ito. Kamutin ang kanilang mga likod at sundin ang kanilang mga gusto kahit na minsan labag na sa ipinagagawa ng Diyos. Sila yung mga nakatayo sa likod ng simbahan, nakataas yung kamay na ganyan, tinitingnan yung relo at inoorasan ka, pastor, kung lumalampas ka ng 30 minuto sa sermon mo. Pag lumampas ka, yari ka. Kaya hindi dapat ganun eh. Hindi dapat nakatingin ang pastor sa tao sa paglilingkod kung hindi natututunan niya ang diwa ng magpasakop sa Diyos sa pananalangin. Anong sabi ng James chapter 5?
James chapter 5, 13 hanggang 17. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is any among you sick? Let him call for elders of the church, and let them pray over him. And the prayer of faith will save the sick. Di naman po sinabi rito na pagagalingin yung karamdaman eh. Will save the sick. In what way? There's a lot of ways. Pero ang sabi diyan, and the Lord will raise him up. Kapag kalooban ng Diyos. Confess your trespasses to one another and pray for one another, that you may be healed. At kapag ang pinag-uusapan ay paghingi ng tawad sa kasalanan, alam niyo po yung healing na binabanggit dyan, konektado sa sin. That is spiritual healing. Pero binabanggit dito mga kapatid yung isang mahalagang aspeto. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Kapag sinabing righteous man, hindi po sinasabing walang kasalanan yan. Wala namang taong ganun. Pero ito yung mga taong they prevail in prayer. They trust the Lord for an answer. And they believe that it is God's work. And God's will must happen. Alam niyo po mga kapatid, sa Matthew chapter 7, ganito ang sabi. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So Jesus listed 3 kinds of prayer in Matthew 7:7. Na kung saan tayo bilang mga pastor, bilang mga leader ay mag-prevail. Ano-ano? A. Ask. This is the prayer of faith. With it, we lay hold of God's promises by faith. B. Seek. This is the prayer of dedication. With it, we seek to know God's will. We ask pero hindi guarantee lahat ng gusto natin gusto ng Diyos. So we put everything in Him by faith. Kung gusto mo Lord, bigay mo, pero kung hindi, magtitiwala ako. Ngayon, pag hindi mo ibinigay, letter B, I will seek the purpose. Kahit hindi mo ibigay, hahanapin ko rin ang iyong kalooban. And letter C, I will keep on knocking until the prayer has been granted. And knocking also represents intercession. With it, we pray for someone who cannot or will not pray for themselves. Kaya we ask, we seek, and we knock. Amen? So, the pastor God uses has learned how to prevail in prayer. Panlima, the pastor God uses is a student of God's Word. This is very, very important. As important to be and to prevail in prayer, importante rin na ang pastor ay maging estudyante ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 15, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Linaw naman ang paalala ni Pablo kay Timoteo eh. Ang paalala na ang salita ng Diyos ang magbibigay ng equipping sa atin na gawin ang lahat ng gawang mabuti. Amen? Ano sabi sa 2:15? Study to show yourself approved unto God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya ang tamad na pastor na mag-aral ng salita ng Diyos, tamad din na mangaral. Ganun lang naman yan. You cannot give what you don't receive. And you cannot teach what you don't know. Amen? Kaya madali niyo pong malaman eh, kung ang pastor ay nag-aaral o hindi. Just listen for one sermon of a pastor.
And you will know if the pastor is a student of the word. Alam niyo po yun, mga kapatid. Alam niyo naman yung content ng sermon ng pastor eh. Kung ito'y mga kwentong walang kwenta eh. O ito ay inaral talaga. Student of God's Word examine Scripture to understand its meaning. Lalo yung mga expository preaching. Talagang you will rightly dividing the Word. Amen? At bilang estudyante ng salita ng Diyos, ini-examine natin ang Scripture para ito'y ating maintindihan. Meron pong tinatawag na one-time message. Ano ibig sabihin nun? What did it mean at one time? Anong ibig sabihin nito sa original audience? Sino ba ang kausap dito? Kanino ba to sinabi? Yung pangakong ito'y kanino ba? Angkin tayo ng angkin ng mga pangako, di naman para sa atin. Yung sinabi para sa Israel, aangkinin mo. Kailangan nating maintindihan ito. Yung one-time message nito. Kaya po tayo naluloko ng mga preacher kasi maraming preacher, sermon ng hindi naiintindihan. Like for instance, yung magbigay, siksik, liglig, umaapaw. No? Yung amount na ibinigay mo, babalik din sa'yo. Siksik, liglig, umaapaw. Gamit na gamit ng mga pastor pagdating sa offering. Gamit na gamit ng mga pastor kapag manghihingi. Kung susuriin mo yung one-time message nito to the original audience, wala yung kinalaman sa pera. Walang kinalaman sa pagbibigay. Ang sinasabing ibigay doon, at kapag ibinigay mo, babalik sa'yo ng siksik, liglig, umaapaw, ay mercy and forgiveness. It's not about money. Diba? Kaya yung pastor dapat student of the word. Meron pa isa eh. Madalas ganito marinig mong prayer eh. Lord, narito po kami, nagtitipon, nagpapasalamat kami. Nangahawakan kami sa pangako mo na kung nasaan ang 2 o 3 na nagtitipon sa iyong pangalan, nasa gitna kanila. Di mo, pinanalangin mo yon sa prayer meeting o kaya sa pananambahan, pero how irresponsible it is to use those verse of the scripture out of context. Ginagamit po na panalangin, binabasa yung mga talatang yon para i-justify ang mga katamaran ng mga miyembro na umattend ng prayer meeting o umattend ng pananambahan. Pwede naman pala na 3 lang tayo, nasa gitna natin ng Diyos sa prayer meeting. Pero mga kapatid, hindi naman doon ginamit sa prayer meeting yung talatang yun eh. Ginamit po yung talatang yun saan? Sa pagkakasundo, reconciliation. Ang topic doon, reconciliation, ang tema ng mga talatang yon, at ang usapin doon, sa gitna ng pagkakasundo ng 2 o 3, ang Diyos ang nasa gitna nila. Pero gaano karaming mga pastor ang, nako po mga kapatid, lalo sa mga Pentecostal, amen na lang ng amen ang mga tao nang hindi naiintindihan. Na mayroon din naman tinatawag na all the time. What is the universal, timeless principle we can learn? Ibig sabihin, hindi magbabago yan. Mula nung sinabi yan hanggang sa dumating ang Panginoon, hindi magbabago yan. Timeless, universal principle. Like for instance, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang mag-iimbot ng pag-aari ng iba, thou shalt not use the name of God in vain. Napaso na ba yan? Hindi. Those moral laws are considered to be timeless principle that we can learn. Pero gaano karaming nagtuturo ngayon na ang 10 utos ay para lang sa mga Hudyo, na ang 10 utos ay
Old Testament, hindi na dapat sinusunod sa New Testament. Hello? Kung hindi ka talaga nag-aaral ng Bible, mali ang application mo nito. At meron din naman yung tinatawag na application, the now time, what should we do in response to this Bible passage? That is how we should study the Word. Pag nagbasa ka ng Bible, tingnan mo yung one time. Anong ibig sabihin nito sa sinabihan? Anong pagkaintindihan ng mga nakadinig? Sino ang sinabihan? Kailan sinabi? Mahalaga yun. Suriin mo yung mga bagay na yun. Tapos pag binasa mo, suriin mo yung mga timeless principle. Yung applicable pa rin hanggang ngayon. And then tingnan mo, paano mo i-apply ito? What should we do in response to this passage? Bilang student of the Word, ganun mo lagi tingnan ang Bible. Madali mong maiintindihan yung tinatawag na context nito. Pag bumasa ng sitas yung pastor at sinimulan niyang ituro, ikaw mismo makakaalam, mali ang itinuturo ng pastor mo. Amen? So the pastor God uses is a student of the Word. And number 6, the pastor God uses has a vital, life-changing message for a lost world. For a lost world. Sabi ng Philippians 2:16, ang sabi ni Pablo, holding forth the word of life, so that in the day of Christ I may have cause to glory, because I did not run in vain, nor toil in vain. How do you handle the Word of God, Pastor? How do you share the Word of God? Do you have the Word of God? Do you have that life-changing message? Kung meron pong unang-una na dapat talagang laging may taglay na mensahe para ipangaral, ikaw yun, Pastor. Ikaw ang siyang number one motivator ng church when it comes to evangelism and preaching the Word. In Romans chapter 1, 14 to 16, the Apostle Paul expressed 3 attitudes concerning the gospel. At bilang pastor, dapat taglay mo ito. Una, ang sabi ni Pablo, tayo bilang mga pastor ay obligated. Obligado tayo sa verse 14. We are obligated to share the Word, because sharing is a debt I owe to the world. Tinanggap mo na walang bayad. Ibibigay mo rin ito at obligado tayong i-share. Si Pablo sa verse 15, ang sabi niya, I am eager. Ano ibig sabihin ng word na yon? I am on fire. I desire to share this message to the world. At ang sabi niya kay Timoteo sa verse 16, sa mga taga-Roma, I am not ashamed. Binagin niya rito kay Timoteo, I am not ashamed. We must not ashamed to share. I will share it because it is the only means for people to hear and be saved. Amen? Pampito, the pastor God uses chooses to serve in an attitude and action. Chooses to serve in attitude and action. Sabi ni Pablo, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross.
Although he was God, he did not cling to his position, but rather to his purpose. The Apostle Paul is not position conscious. He was purpose conscious. He knew the best way to accomplish his purpose was to serve people. Alam niyo po mga kapatid, leaders naturally arise when someone determines to serve. It always starts with a need. Nabanggit ko na to eh. Kailan ba nagsisimula ang ministry? Kapag nakita mo yung pangangailangan. Ano mangyayari? A, that needs sparks passion within a person. B, that person will act in response to the need. And third, this action moves others to cooperate. Amen? So a pastor God chooses to serve in attitude and action. Punta na po tayo sa panghuli. Pangwalo. The pastor God uses is secure enough to empower others. Sa John 13:3-5, ang sabi po roon, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper, laid aside his garments, and taking towel, he girded himself about. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet. Napakagandang paglalarawan. Sa John chapter 13, Jesus modeled a servant's heart when he washed the disciples' feet. Let us note what enabled him to do this. It was a strong sense of security in his identity. Only the secured can do that. Only the secured leader can do that. Yung secure na leader lang ang magagawang magwalis, maglinis ng kapilya, mag-plow ng snow. Yung mga insecure, hindi nila yan gagawin dahil pakiramdam nila kapag ginawa nila yon, bumababa ang kanilang pagkatao. Mga kapatid, leaders who are not secure in their identity in Christ will eventually sabotage their leadership. Insecure leaders become their own worst enemy. They cannot share victories or sorrows. Ano po? And they are not into towel and basin. Now, tingnan natin ang difference. Here is the difference between secure and insecure leaders. A, the secure leaders are into towels. The insecure are into titles. The secure draw strength from identity. The insecure draw strength from image. The secure pursue service to others. The insecure pursue status with others. The secure want to add value to others. The insecure want to gain value from others. Mga minamahal na mga kapatid, iyan po ang pastors God uses. And my prayer is for us pastors listening right now, sana masubukan natin at maranasan natin na maging pastor close to the heart of God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.